Welcome back to another episode of Chicken here in the grace period, Chica with a Purpose, where testimonies sound like tea, but it's the spirit who spills it. So tonight, something heavy uli. Yun talagang gusto ko sa podcast sana, maging light lang. Ewan ko bakit yung mga natitripan kong i-guest dito ay ang daming heavy sa ano. Pero yun nga, dun kasi mas nakikita yung testimony sa mga heavy parts. Anyway, so ngayon, tonight we're going to chika about failed marriage. So kasi 'di ba, usually malaking event 'yan sa buhay ng isang babae. Pinaghahandaan 'yan at syempre sa simbahan natin we really honor yung ating marriage. Kasi nga, we're a church of families. Pinaka-sentro ng gospel ni Jesus Christ ay yung family. So ngayon, itatanong natin sa guest natin kung ano nangyari sa marriage niya. And let us welcome Ate Da. Ate Da, introduce yourself to the madla. Hello, my name is Da. I'm 36 years old, convert, 2009, ang tagal na. And government employee. At malapit na mag-resign. Kailan last day Kailangan mo? last day ko, August 1. Meron akong kasabihan that I give by. So, forgive and forget, pero make sure na may screenshot para legit. Di ba? Memories. Teka, paano mo Yes. ifo-forget yun tas may screenshot? Wala. Hindi, okay yan. Para may resibo. Para may resibo. Para Para may resibo. pagka Tama kailangan yan. mo ng Gusto ko yan. reference. Oo. Gusto ko yan. Welcome, Ate Da, sa ating podcast. I'm so grateful na nag-guest ka sa aking invitation to share your testimony, no? Kanina, sinabi ko sa brief introduction or brief episode theme natin or yun nga, yung brief introduction ng theme natin about failed marriage. So, yung listeners ngayon, syempre may intriga sila, bakit failed marriage? So, pwede mo ano, ikwento sa atin kung ano yung karanasan mo about sa temple marriage and like bakit siya nag-fail and so on. Let's no, medyo mahaba 'to pero shorten ko lang kasi baka mamaya abutin tayo ng mga ilang ano kasi 'to series, so may chapter. So, um, after kong mag-mission, I was really like, meron akong idea na, magpapakasal ako. So, I dated and then I met this wonderf wonderful guy, ayan. And then we dated and he offered marriage in the temple. So, we did. And we got married sa temple. Pero I was so I guess recently ko lang medyo nare-realize. Siguro masyado akong clouded with the idea of love that I forgot kung tingnan yung mga red flags sa relationship na meron na palang signs that I didn't know na hindi na pala siya into sa akin 100% and that he was suffering something to something else na hindi ako aware and he was not like he didn't trust me with that kind of problem that he was having, so it didn't work out. It was messy and painful. Yeah, so medyo mahirap. Hindi na tayo magne-name drop. Oo, baka kasi mag-guess ko siya. Ay, joke. Ay, oo. Hindi, wag na natin pangalanan si brother. Pero, Mm. um, paano yung naging dating experience niyo? Kasi siyempre, sinabi mo kanina na
during your dating and siguro after nung marriage 'no, hindi mo masyadong nakita yung red flags. Paano kayo nag-date? Um, m usually yung date namin would be with, someone na parang may third wheel kami, yung mga Never kaibigan niya. kayong dalawa lang? Hmm, teka lang, I'll try to recall kung meron kaming dalawa lang. During the courting ha, during the courting parang wala. Hindi, Hmm, meron pala yung pinakauna. And then most of the time, kasi medyo marami siyang kakilala, marami akong kakilala. So, every time na nasa public kami, like, usually yung date namin is like around the temple, ganyan. So, marami siyang kakilala, marami akong kakilala. So, eventually, like, hindi talaga kami totally nagkaroon ng, hindi naman, paano ba? Hindi ko na maalala exactly kung paano. Pero yun, sa pagkakaalala ko, parang medyo marami kaming mga times na hindi lang kami talaga, hmm, mostly with other people. So, hindi talaga naibigay kung ano yung tunay na ako at tunay na siya. hmm. Tapos, yung courting, I think, less than 2 months, I guess, before nag-yes ako sa kanya and then after 2 months of like dating exclusively, he proposed na he wanted to marry me. And so during the time that the relationship, it was like a preparation for the wedding, Mhm. not for the marriage, but for the wedding. So it was kind of messy kasi nag-focus kami sa mga, um, ano mga, Vendors, oo, yung kung oo, ano yung reception and all that. mm, So oo, parang na-realize mo na hindi kayo masyado um, prepare yung talagang sarili ninyo? Kasi nga mm, naging magulo na kaya okey gets. So mhm, siguro ngayon mo lang din na-realize yan na may kulang sa part na yun na dapat sa courting pa lang talaga magkaroon kayo ng time na kayong dalawa lang. mhm, So return missionaries alam niyo na ha, 'wag laging group. Puwede naman kayong ano, humiwalay sa group, really to get to know each other. And also mhm. naging mabilis kasi 'yung lahat 'no, kasi parang Mhm, 2 months lang 'yung courtship tapos nag-propose agad tapos prepare, parang hindi niyo na nakilala 'yung isa't isa. Hmm. we didn't have like, activities that would really like makikita talaga yung ano namin, alam mo yun, yung makikita kung ano kami kapag kami mga gano'n kami yung mga anong attitude namin towards pressure, Ah, something or alam mm. mo yun, walang masyadong gano'n. Parang ano lang, yung pinaka-best self niyo talaga ang nakita niyo nun. Kung ano yung Mm, pinapakita niyo sa iba, mm, kung ano yung mga parang siyang mask, BTS, oo, mask. Yung pinapakita mo Carl Jung, 'di ba? May iba-iba naman oo, tayong mask, may ibang mask tayo sa bahay, iba ibang tayo kapag nasa persona. bahay tayo. Yes. Kasi looking back, kapagka tatanungin ako, I would always think na, "Oh, matalino siya, he's really soft-spoken, he treated me okay," like pero when I would look back doon sa kung papaano kami dalawa as a partner sana, hindi nangyari, hindi kami naging magkaibigan. Hmm, kasi Ah. mga kaibigan ko dito, like common friends namin, we would talk about how he acts around friends and they were like, "Oh, he's funny, he would do jokes like this." And I would say, "Oh, hindi naman niya sinasabi sa'kin 'yan." Pero hindi naman niya pinapakita 'yan. So, both of us may sarili kaming persona kapagka kaming dalawa. Thought Sad lang yun. Kasi siyempre mm, nag-invest kayo ng feelings, nag-invest kayo ng time and also money to prepare yung sa wedding ninyo tapos only mm, to turn out na yun nga, nag-fail siya. So dun tayo sa kasal na kayo 'no, um, mm. paano mo na-realize na, "Oh, this is going to fail?" Parang
the wedding, On the during the wedding? wedding, Siya? during the wedding day. Pero shinrog off mo siya? Looking back, sabi sa amin ng officiator inside the temple, "Oh, mag-holding hands kayo. Huwag kayong maghiwalay simula ngayong araw na 'to, ha, before kayo pumasok sa sailing room." So, sabi niya, "Oh, holding hands kayo, huwag kayong maghahawak ay, huwag kayong maghiwalay ng kamay kasi forever na kayo." Ganyan. So, we did. And then nung umalis si officiator, parang gumawa siya ng like alibi para hindi niya hawakan yung kamay ko, and then we walk sa Ng doon hindi sa naka-holding oo, hand? sa sitting room na hindi kami magho-holding hands. Naisip ko lang 'yan nung nagre-review na ako ng mga nangyari. And Siya? then the night, the night of the marriage, he was like, "No." During the honeymoon, nagkaroon kami ng matinding away because sabi niya sa'kin hindi siya sanay um, na may kasamang iba. Okey. So, So, it's a problem with intimacy? yeah, Hmm, we had a problem with intimacy, and I thought that it would alam mo yun, mawawala naman siya, lilipas din siya, baka talaga naman gano'n, kasi mm. adjustment period. But took us like hanggang sa maghiwalay kami, we never parang hindi hindi na-overcome yung yung gano'ng problema. Mm. Naging worst siya, kaya kami naghiwalay. Oo, kasi kapag mag-asawa naman talaga kasi, yung dapat intimate sa isa't isa kasi diyan mo makikilala din yung partner mo. And Mhm. also, ang weird din kasi na aalokin ka niya ng kasal, pero wala siyang, um, I mean hindi niya napaghandaan na maging intimate sa inyo. Nung during ano ba, during courtship or like dating kayo may mga skinship ba na ano, Wala, or kasi very very kami minimal? nun. Minimal, yes. Kasi Hmm, parehas kaming, working sa church. mm. So, I thought that, ay, very virtuous si brother. He was Oo. like really, anong tawag, preserving ourselves. Hmm. So, Which yes, is not a walang bad idea naman na yeah. talagang or bad Mm. image, 'di ba? Tama naman Oo, kasi talaga, dapat oo, virtuous yun din talaga yung gusto tayo, ko. oo. Oo. I really respected him for that. Mm. Pero going back, na-realize ko that we could have talked about it kasi we never really talked about it openly na hanggang saan yung limit or ano. Basta parang unconsciously we decided na ito yung limit, tas hindi na tayo magiging So, wala parang talagang casual. communication sa Yeah, gano'ng part na mm. okey. Oh, talaga, kung wala talagang communication then the marriage will really fail. Most especially kasi ako naniniwala naman ako na lahat naman tayo ay meron tayong mga sarili nating, um, may sarili tayong problems. Pero kasi kung ikaw ay magpapakasal 'di ba dapat i-open mo siya sa partner mo, i-open mo siya dun sa husband or sa wife mo. Then communication, kasi dahil nag-promise kayo sa isa't isa na forever na 'yan, dapat kailangan may compromise na. Mhm, Naalala ko din kasi sa'kin, share lang ako sandali. Isa sa mga, tawag dito, naalala ko na parang sa companion ko nung nasa mission ako, parang kapag kauwi ko, makikipag-date ako for a season. So halimbawa, maging exclusively dating kayo for a season para makita mo mhm, siya ng ng buong taon na kung sino mm, siya. Tapos ayun, saka ka magde-decide na kung willing ka mag-stay sa mga weaknesses niya or makikita mo yung potential. Parang ayun yung naging ano nung isa kong companion, din sa'kin yun. Kaya nung umuwi ako sa mission na sabi ko, hindi ako magpapakasal within the 6 months na nakauwi ako. Kasi usually 'di ba may mga RM na gano'n yung ano, gano'n mhm. yung, Goal. siguro oo, gano'n yung rule na kailangan magpapakasal within 6 months. Yung partnership kasi hindi naman siya mabubuo ng basta-basta lang, eh, unless na Like talaga overnight, na oo. exactly. Unless na lang talaga kung magiging open talaga kayo, in that 6 months magiging open kayo sa lahat.
mm, Kaso yun nga, hindi hindi talaga magwo-work if ever na yung isang part ay hindi willing to open up. Kasi ayun yung sinabi mo 'di ba, hindi siya napag-usapan. In a way parang hindi siya nag-trust sa'yo na dun sa mga problema niya, mhm. yun. Ah, Siyempre hindi ko na tatanungin kung ano yung problema niya kasi oo, that's on him. I mean like oo, ano, kuwento niya na yan. 'Wag na nating oo, anuhin. version niya. This is Oo, my version version of niya na story. yun. So ngayon kasi 'di ba nakita ko yung post mo, yung day na sobrang na-happy ako sa'yo nun, eh, yung na-claim back mo na yung last name mo. Oo, Oo, sobrang took na-happy me ako like sa'yo 5 nun. years. It Accomplish took yun. 5 years, yung Mhm, annulment? almost 5, yeah. The Almost annulment, 5 years. sobrang tagal. Ang tagal talaga dito sa Pilipinas. Tunay. Sobrang Pero tagal, 5 ano years. yun, paano nag-affect sa'yo yung, sa faith mo yung annulment, pati sa identity? Good question. Actually, it's hard talaga kasi, the annulment process mismo, sobrang ano siya, lalo na I took, the long route na kailangan yung bawat, step na andun ako, kailangan pumunta sa ganito during trial and everything, pati yung pagpapa-photocopy ng ng mga documents and Hmm. all. As in Very ginawa ko lahat tedious 'yon, yung pag-aano ng documents totoo. 'no, mm. Pero before mag-start 'yun, grabe yung hirap kasi, kailangan mong isulat lahat ng nangyari sa inyo. During the courtship, paano nag-start hanggang sa end ng relasyon niyo. And parang I think 3 weeks bago ko natapos yung statement ko na isa-submit. Kasi every time na magta-type ako, every time na isusulat ko, nagbe-breakdown ako and hindi ako like sobrang hindi ako makakilos, wala akong magawa. Kasi I was reminded of how, bad the situation was and parang parang feeling ko nun nag-stop lahat Mm, ng bagay sa akin. Nag-stop lahat ng plano ko, nag-stop lahat ng basta parang totally nag-stop yung buhay ko. mm. Kasi saan ako? Ano ng gagawin ko? Saan ako mag-start? Paano mag-start ulit? Yung mga gano'n. Very traumatic kasi yung ganyan, eh. Did it Mm. did it affect you mentally oo. Paano yung naging apekto nun sa'yo? Hmm, nung una hindi ko siya na-realize until, until hindi na ako nakakatulog. Nagkaroon ako ng insomnia one time. Na-realize ko lang na grabe pala kasi magwo-work ako from 6:45 AM until 12 midnight kasi online yung work ko. Tapos hindi ako makakatulog until 6 AM. 'Pag 6 AM tsaka lang ako matutulog ng 45 minutes tapos gigising magtatrabaho ulit. So gano'n yung cycle ko for I don't know how long. Ang sakit niya sa ulo. And then Hmm, sobrang sakit, 'di ba, hindi ka makapag-isip. And then nag-ano ako, parang hindi na ako nakapag-socialize. Talagang tinaguan ko yung mga kaibigan ko, hindi ako nagpakita and any questions that would like ask me, "Kumusta ka?" nate-trigger ako. mm. Ayoko kasi feeling ko nagtsitsismis sila sa'kin. And then, around people lalo na ito yung pinakamalalang na-realize ko nung one time, parang may nag-message sa'kin na guy na parang nagpaparamdam siya ng pagkagusto. I felt na parang masusuka ako. So, parang nagkaroon ako ng phobia around guys, na parang Mm, nakakasuka around them. And, um, and then ay nung nag-attend naman ako ng ano, ng wedding ng friend ko. Tapos, um, parang akala ko ano lang, medyo kinakabahan, medyo nahihiya lang ako kasi new people. Though kilala ko naman sila, pero parang nahihiya lang ako, ganyan, kasi new environment and all. Pero na-realize ko na sobra kasing nanginginig yung katawan ko. Na-realize ko nung pumunta ako ng CR, kailangan ko mag-breathing exercise.
kailangan kong mag-exhale, inhale, exhale, kasi hindi ako makahinga. Nung bumalik ulit ako dun sa hall, ganun ulit. So nung umuwi ako, nagsabi ako sa friend ko, "Halika na, ihatid mo na ako pauwi." Pag-uwi nung nakaalis na ako sa chapel, dun lang siya ano, dun lang gumaan yung pakiramdam ko. So, connecting the dots, medyo medyo ano, nahirapan ako, nag-struggle ako going back to church. Pero I would always go to church, pero kapag nararamdaman kong di na ako makahinga, kailangan ko umalis. So, medyo triggering part sa akin nun kapagka pumupunta ako ng church. So, for a time naging parang inactive ka 'no? Mm. Paano Hmm, yung hmm, sige go. ano, hindi naman talaga totally, pero parang alam mo yun, yung, kailangan ko lang pumunta ng church kasi Ah, to Sunday ngayon, Oo. gano'n. Pero my heart is not there anymore, Mhm. ayan. Kasi Mm. sobrang ano na siya, medyo ano na yung siya mentally sa'kin, parang draining na siya and nakakapagod and yun, gano'n. So during that time 'no, parang feeling mo ang layo ng Diyos sa'yo? Kasi siyempre pina-process mo pa yung nangyayari dun sa failed marriage tapos nate-trigger ka at every site ng chapel or kasi oo, totoo naman kasi temple married kayo, you would associate everything na about sa church dun sa guy. Kaya talagang mate-trigger ka. Pero, um, paano yung naging relationship mo with Heavenly Father and Jesus Christ during that time? Actually nung sinabi mo na parang ang layo ng Diyos sa akin, I realized that I was the one moving away, hindi sila. Kasi they are always there, na-realize ko kasi, um, maraming times na, ah, na kailangan ko ng help and then bigla na lang may help na darating. I have no money to pay for the annulment. Sabi din nung ex ko, wala naman daw akong pera, bakit ako magfa-file ng annulment. So, sabi ko, "Hindi, magkakaroon ako ng way para ma-file 'to. I want to claim my freedom back and I want to have my own family." Kasi yun pa rin palagi yung nasa isip ko. Despite all the challenges na nangyari, ang gusto ko pa rin is magkaroon ng forever family na nasa akin. So sabi ko, "Hindi, gagawa ako ng paraan." Pero actually, it was God who made way. May nag-reach out sa akin na, "Oh, do you need help with anything?" I said, "Ay naku, sobrang laking help nun." And nagkaroon ako ng trabaho, tapos alam mo yun yung, throughout the 5 years na processing, laging merong tumutulong sa akin para i-push back ako pabalik sa faith ko, pabalik sa church. Laging sinasabi sa akin na, "Ano ka ba, ano lang 'yan, bump in the road lang, kaya mo 'yan." Bump lang. Eh, di nice yun 'no, at least kasi grabe I could only imagine yung na-feel mo. Yun nga, na siyempre pinaghandaan mo yun tapos only to see them fall apart. Yung mga siguro naman kasi 'di ba before ka mag-say yes dun parang na-imagine mo na "Oh, I'm going to build a family with this guy, like Mm. forever na kasi 'to." Sobrang traumatic yun. Balik tayo konti dun sa annulment. Meron bang myth or parang, siguro in church context or sa simbahan na parang naging source ba ng tsismis 'yan na parang alam mo yun, yung parang pinag-uusapan or parang meron bang ibang paniniwala yung mga members about annulment and divorce. Kasi ngayon na pag-usapin ang ano, ang divorce sa Philippines, eh. Marami, parang nakikita ko yung two sides ng coin na yung isa okay sa divorce, pero yung may ilang members na hindi. So, Mm. ano ba yung maling pananaw ng mga members
about sa annulment and divorce? I'm not sure, eh, kung ano yung in general, Um, during the time kasi hindi rin naman ako nag-reach out to anyone and tell my story. Hindi ko kasi siya ginawa. Kinip ko kasi siya sa sarili ko kasi, ayoko siyang maging, Source of parang tsismis, oo, gano'n? source of tsismis. Mm. Though may mga nagtatanong na, "Oh, nasaan si ganito? Nasaan si ano?" Sasabihin ko lang, nasa ano, nasa province, nag-aaral kasi siya, ganyan. So, hindi ko sinasabi na hiwalay na kami. Kasi, una sa lahat, nire-respect ko yung mommy niya. I respect his mom kasi, I don't know, mabait kasi siya sa akin and his dad as well. Pero, um, yun, sabi ko para sa kanila na lang. Hindi ko ikukuwento ko kahit kanino kung ano yung nangyari talaga. So, yun, eventually parang after, parang few years tsaka lang naging medyo okey na ako na pag-usapan. And during that time na medyo okey-okey na akong ikuwento na kung bakit kami hindi naman like everything pero yun, yung mga nakakausap ko, they are okay na mga members aside from the people outside church, Kasi people outside church alam naman natin na they would say, "Tama 'yan, maghanap ka o mag-date ka na and all." Um, pero yung mga close friends ko, they would say, "Yeah, good 'yan ate. Sige, we support you diyan sa decision mo na 'yan." And hindi naman sila nagsasabi, "Hindi dapat ano, families are forever, dapat 'di kayo naghiwalay." Kasi nakita naman nila, kilala naman nila, and nakita Hmm. nila the struggle dun sa relasyon. So, they were very supportive, hindi sila naging, judgmental when it comes to, uh, filing an annulment. And most of them were like ano, ano pa sila, pro-divorce. Oo, that's why. Oo. Mm. I wasn't like nung before ito mangyari sa akin sobrang hindi rin ako ano sa divorce. Pero na-realize ko siya eventually nung naranasan ko na. Kasi Nung nandun you ka will na sa sitwasyon 'no? Tama oo, you naman. will only understand kapag nandun ka sa sitwasyon, kapag nag-struggle ka, kapag sinabi mo, "Dapat kasi ganito, dapat hindi ganyan." If ever na maano dito yung divorce 'no, mas magiging mapadali yung mga ganyang cases, ano, para magkaroon din ng chance yung iba na to find happiness with other people. Kasi siyempre totoo naman kasi alam hmm, hindi naman kasi magiging perfect talaga yung choices natin. Mm, Sa mga ibang maliliit na bagay nga nagkakamali tayo, siyempre dun sa mga ganyang bagay, yung mga church leaders na din kasi yung nagsabi na kaya tayo pro-divorce kasi hindi naman fair for someone to suffer sa eternal mm, life na makakasama mo yung hindi mo naman parang hindi nag-workout na tao. mm. Hmm, kaya gano'n. So, Oo, kaya true. talagang okey tayo sa divorce. Kasi marami ding mabe-bless na mga, most usually kasi yung mga abused wives, 'di ba, sila Mm, yung mga nag-aano diyan, kailangan na kailangan nila para talagang, um, makalaya dun sa abusive relationship. So, sana mm. naman hindi naging abusive yung I mean physical, Hindi naman. hindi na. Hindi Sige, naman. Hindi naman kami oo, dumating sa point na yun, oo. buti na lang. Buti na lang hindi kayo pumunta dun 'no. Oo. Sige, um, kasi ngayon, um, mukha ka ng okey. Yes. Paano mo nalalaman na parang paano mo na-realize na, "Ay okey na ako." Like I can I can look back dun sa memories and sa nangyari, pero hindi na ako masyadong naaapektuhan nun. Paano mo Hmm, na-realize yun? ano ba, parang ang
paano ba nag-start? Hindi ko rin alam, took years bago talaga ako parang palayain yung sarili ko. Kasi basically, legally, I'm married, 'di ba? So, Mm. yun yung nasa isip Mahirap ko na, makipag-date oo, kasi na nga ayoko mm, oo, na ayokong i-put yung sarili ko at saka yung ide-date ko into a situation na mahihirapan siya in the future. There was this one time na, uh, it's just from an online dating app na parang okay yung usapan namin na we're getting to know each other and then, the guy said, "Uh, after this anong end natin?" And I wasn't prepared and I wasn't ready. So sabi ko sa kanya, "Wala, sorry, hindi talaga, hindi pa puwede kasi kasal pa ako and all. And ayokong i-waste mo yung time, sorry talaga." So he's okay and then he moved on with his life. Kinasal siya, good for him. And tama naman, sabi ko sa sarili ko, tama yung decision ko to let go of that, person kasi gusto niyang maging masaya, may goal siya pero nandito pa ako. So ayun, medyo naging bitter ako dun sa part na yun na, ay, kung hindi sana ginawa nitong lalaki na 'to na pinakasalan ako, hindi tapos iiwan ako, eh, di hindi sana ako naghihirap ngayon. So may mga ganyan tayo, hindi yan mawawala, 'di ba? Hindi mawawala yung mga bitterness na pero eventually na-overcome naman over the years. hmm, So, paano ba nag-start? I think there was this parang medyo matagal na mga 3 years, I think, into yung hiwalay. May isang guy na gustong makipag-date sa akin. Pero before that, I prayed. I really prayed and I cried to Heavenly Father. I asked him, "Is it okay to go on a date na?" Tapos and I feel okay after the prayer and I went out, got to know this guy. Okay naman siya. We dated for few months and then it didn't work out pero it it opened the door for me to really palayain yung sarili, to let oo, go and palayain mm, sarili and talagang to live. Kasi I thought na after the failed marriage, my life will never be the same again. Like my life will stop and it's over. And then I realized na no, you have to love yourself. You have to learn how to love yourself first before people could love you and you will shine. Will shine mm, bright. Gano'n. mm. So, yun. Ang ganda nung experience mong yun, na to ask Heavenly Father if it's okay. Kasi nandun yung nakita ko dun yung parang you still honor what was promised, yung agreement in the temple. And also asking for permission na to secure happiness din kasi siyempre ang hirap naman na ikaw lang mag-isa na siyempre yung mga goals mo nga magkaroon ng pamilya tapos yun, naon siya May Mm, kasi nga nagkaroon ng bump. Pero ang mm. ganda nun. So now, how do you view na lang yung love and relationship? I think I'm more mature when it comes to relationship and communication is really, really the key. Kasi, um, anong tawag dito? Kasi importante pala na from the start ng dating ninyo alam niyo na kaagad kung ano yung gusto ninyo. So, kailangan with this, guy that I'm dating now, uh from the start nung nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, "Anong endgame natin? Anong goal mo? Kasi if you're not going to marry me in the end, we should like stop talking to each other and not waste each other's time." And he said na, "Hindi, yun yung goal ko eh. Gusto ko ng yan. So, let's let's do it." So, ayun. And medyo mahirap ang LDR, so kailangan talaga ng constant communication. Ay, oo. Buti hindi buti hindi ka ano dun, kasi sabagay kasi from your failed marriage mas na-realize mo kung gaano kahalaga yung communication, eh. If you Mm, really like each other, 'di ba, kahit LDR pa mm. yan magagawan at magagawan ng paraan. True, Oo. true. So, merong date
meron kang dine-date ngayon. Can you tell us more about this guy? Uy, kinilig ako bigla. Kasi I don't usually talk about him. Like, it's not like hindi ako proud or whatnot. It's like something that I want to keep like private, ganyan. Mhm, Pero I want to share naman kasi hindi naman siya secret. So, I met him through mutual app. Alam mo yun, sa church. mm. So, I have a testimony that if you really go sa dating app ng church, you will meet great Dapat ayun people. yung ano, eh, yung sa kasabihan mo, eh, Oo nga, no? kung may tiyaga kung may May afam. tiyaga, may abang. True. 'Di ba? Oo. Like scroll ka lang dun. Ewan ko hindi Oo. never use yung mutual pero ano ba ginagawa parang Tinder ba yun na Oo, left, right, nagsa-swipe? ganyan, Oo, yun. oo. Swipe ka So, lang ng swipe. 'Pag may tiyaga, may AFAM. Oh, may sige afam, kwento. true. So ano, paano ba, matagal na, yung una ko yung sinabi ko kanina, yung kwento ko kanina about the guy na ni-let go ko, sa mutual ko din siya na-meet and Okey. yung dating app naman if you are really ano, yung iba-background hindi naman sobrang OA sa background check, pero iche-check mo kung legit ba siya o hindi. Makakahanap ka ng mga talagang matitinong ano, mga makakausap sa dating app. And, etong, fiancé ko ngayon fiancé or fiancé! Oo, so fiancé ko through mutual app and hindi kasi ako talaga totally paano ba, gwapo siya. Pero mas naano ko, mas natuwa ako na ang ganda ng mommy niya. So swinepe ano ko siya right, tapos yun pala na-swipe right niya na din ako kasi nag-mutual kami. And then we talk and he was like very, ano ba, tuwang-tuwa, hindi naman tuwang-tuwa, parang sobrang ano bang tawag dito, sobrang ang ang saya na niya na i-share yung mga hobbies niya like paggawa ng mga woodwork and all. Sabi ko, "Sige patingin naman." Eh, kaso sa mutual hindi ka puwedeng mag-send ng ano, 'di ba, ng picture. So ang ginawa namin nag-move out kami sa mutual and then nakapag-send siya using the other ano, platform, yung social media platform and then we exchange, yung mga pictures na yan and then eventually dun nag-start. And and this guy sobrang sobrang saya, sobrang maayos, sobrang at peace ako sa kanya kapag kakausap ko siya. Ang dami kong natututunan sa kanya and he Mm, never invalidate my feelings. Kahit hmm, sobrang ano, kahit sobrang wala namang kakuwenta-kuwenta yung feelings ko or mga thoughts ko and hmm. whatnot. Pero he never invalidate and he would also put yung input niya. And we made sure that we communicate. Kahit ano lang 'yan, kahit simpleng ano na, "Kumusta ka diyan? Anong anong ginagawa mo?" Mga gano'n. So, 'yun, I guess communication is really, really important talaga sa relasyon and also yung security na at the end ng dating ninyo, eto yung goal ninyo. If during the dating period nagkaroon kayo ng yung feeling niyo ay hindi na katulad nung una, I think it's okay to talk about it na kung hindi na talaga mag-work, it's okay, move DTR on. gano'n, determine the Oo, relationship. yes. Parang If kaya. saan kayo tumutungtong Mm, kasi mahirap na hindi mm. kayo magkaibang libro pala yung binabasa niyo, wala kayo same Oo, page gano'n, tama, tama totoo. 'yan. Yun. So, during the relationship, we have those ano, moment na, "Nasaan na tayo ngayon? Okey pa ba tayo?" Yung mga gano'n. Hmm, So, yun siguro yung isa sa mga hindi ko nagawa sa previous marriage ko. Kasi I was so afraid to ask question like that. Natatakot ako na ma-invalidate yung feelings ko, yung mga thoughts ko, na mapahiya ako. So, yun. actually ayan din yung naiisip ko nung nag-decide akong papakasalan ko yung husband ko. Kasi meron akong parang may two options ako nun before.
na yung isa hindi naman siya AFAM, Filipino siya na na nag-ano, na nag-try kami mag-usap it was during the pandemic. So, maganda usap, as in talagang 'yan kinikilig ako kapag, ano pero nung nag-start na uli kami mag-usap nung husband ko kasi parang dati before kami, parang before mission nagkaroon na kami ng parang understanding na gano'n. Nawala lang yung communication for a while tapos parang nag-try na uli kami. Pina Parang nagpipili ako kung sino yung igo-go ko. Tapos parang ang siyempre pinagdasal ko yun talaga na parang ang sa'kin doon ako sa mas peaceful. If someone would ask me spark versus peace or comfort, I would always go to comfort. Kasi ang spark, over time mawawala yan, pero yung comfort nawo-workout. Although yung spark din nawo-workout, pero kasi mas masarap magkaroon ng relationship with someone na talagang komportable ka. Yung alam mong hindi i-invalidate yung feelings mo. So, I'm so glad na nahanap mo siya and Yeah. ngayon Mm. kayo ay planning to marry na. Oh, nice. Mm. So, ah, sayang wala ka dun. Pero I'm Sayang. so happy for you, like Thank super you. happy, Mhm. Pero ano yung siguro aside sa communication, what lessons from your first marriage yung gusto mong dalhin sa magiging marriage mo? Ngay Hmm, ano ba? Wala pa yung lesson na nakuha, eh, 'no? Dun sa limang Yun, taon na yun na pagpa-process 'pag ng annulment. ah, yun sa akin, aside from communication, you fight for what ah, kasi hindi ako masyadong nag-fight nun, eh. Hinayaan ko. Hmm, Oo, parang hindi na I mean, I tried naman, nag-effort naman ako, pero parang feeling ko ngayon parang kulang naman yung effort ko. Sana pinasok ko siya sa kwarto, kinausap ko siya, parang puwersa para maging okey kasi yun talaga yung wala, never. Pero confrontation, ayan, I mean oo, 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 hindi kayo kinonfront ko. oo, sana. And sana naging mas ano ko, understanding pa. Like hindi lang yung puro hurt ko yung iniisip ko. 'Cause meron siyang mga ano, eh, may personal ano siya, eh, battle siya na hindi ako nakatulong. Kasi hindi siya nag-trust sa akin na kaya ko siyang tulungan and yun, sana mas maging trustworthy pa ako. So for my, next marriage, I would want to be a good wife na magiging ano, kaibigan din niya at the same time na um alam mo yun, may trust siya na sabihin kahit ano sa akin para ma-workout namin kasi marriage is partnership kasi. Hindi lang isa lang, hindi lang just because sinabi lang na, "Oh, magpakasal na kayo kasi matanda Mm, na kayo." Pero it's more of the relationship between you and him and of course, of with God as a center, 'di ba? So yun. exactly, tama yun. Thank you sa pag-share niyan. And you're Hmm, planning to fly, fly, fly there, right? yes, eto na nga. Hmm. Mag Kamusta naman ang preparation? Super hindi pala masayang magkaroon ng AFAN, nakaka-stress ang mga process. Medyo nakaka-stress ang processing. Mhm, Pero, super happy, we were super happy kasi yesterday na-receive ko na yung visa. So, yung as in tuloy na 'to, wala na makakapigil, go na. Yeah, we're so yay! excited to start a life together, so yeah. Oo, I'm excited for you too, ate. Like nga, for so many years na nag-struggle ka gaining back your freedom, you really deserve na to be with Mm, someone na you feel safe. mm, and secured. Nice. Yes. Mhm. Kapag may AFAM, secured joke.
Hindi, joke lang yun. Hindi naman lahat. Kasi may mga failed marriages din na ano, na May mga gano'n. oo, sa app na ano. Siguro it's more of the right person. You pray about it and the Lord will give you the right person at the Yeah. right time. Mhm, Kasi, before him, I tried to date other people and siguro it wasn't siguro hindi naman like problema namin may problema kami sa isa't isa or whatnot. Pero more of like it's not the right person pa kasi kaya hindi siya mhm, nagwo-workout. So, you have to mm, really see, check kung siya na nga talaga. Kung meron kang doubt, pakinggan mo yung doubt mo. Huwag mhm, masyadong magmadali. tama, tama, mm. Gano'n. Para sure tayo, sure Naalala ko lang. yung parang isa sa mga wedding song namin ni Ivan, yung kay Hmm, Justin Bieber, Lifetime. Hindi ko na ano yung exact lyrics, pero yung parang pinakasabi dun na may mga tao na nandiyan lang for a season, may iba na ano lang, to give you a lesson, parang mga gano'n. Um, pero for you, lifetime siya. Pero in our case, for eternity. Kaya mm, hindi dapat natin parang, i-view yung mga past relationships as waste because, those were, steps para mas makilala natin yung sarili, mas makilala natin yung kung ano yung hinahanap natin sa relationship na gusto nating mm. i-nurture to eternity, oo. Maganda 'yan, kaya nga dapat kina-counsel talaga yung mga retired missionaries and YSCs na you date lang na ano, 'wag mamadaliin. Kasi, Oo, it will help you realize what you really want, kung ano yung magma-match sa'yo. So, oo. dahil diyan, Huwag 'wag ma-pressure. oo, 'wag tayong magpa-pressure at saka hindi na wala namang timeline na sinet ang, Diyos na dapat at ganitong age or after mo mag-mission magpakasal ka na agad, eh. It's up to you, it's up din dun sa level of maturity mo. If you're really ano, tawag dito, Mm. ready for that commitment kasi we're talking about eternity here, eh. Siyempre you would not choose someone na hindi kayo nagkikibuan, 'di ba? For eternity di kayo magkikibuan. Oo, Oo. tapos naalala ko kasi parang may at certain time of ano, of dating parang napagod na lang din ako yung mga hello, hi, kamusta ka na ano, Hmm, na tanong. Parang 'pag sa eternity ba gano'n yung ano, kasi ako mahilig talaga ako sa mga deep talk. Kaya same. gusto ko yung mga kapag mag-uusap tayo dapat may hinuhukay tayong ano, Oo, gano'n. tama, tama. May mga Mm, gano'n. Ayoko kasi ng parang surface level na oo, conversation. Gusto ko yung, "Uy, may chika," yung mga gano'n. oo. Yung puwede niyong Kaya pag-usapan kahit ano, 'di oo, ba? Kahit mm, ah, and aside from that, ay isa sa mga ano, share ko lang din, isa sa mga nagustuhan ko with Nick, pangalanan na natin yung fiancé ko with Nick, is that kunwari magko-call kami, tapos kasi magkaiba kami ng ano na yun, time zone, 'di ba? So, 12 hours difference. 'Pag umaga ko, gabi niya. So, mhm, minsan before, ako yung tumatawag sa gabi. Tapos siya nasa work siya, pero online naka-work from home siya, but nag-change yung schedule niya. So, sa umaga na ako tumatawag, 'pag wala akong gawa sa work, tatawagan ko siya sa morning. So, mag-usap kami for 5 minutes, tapos after nun kanya-kanya na kami ng ginagawa, pero naka-call kita niyo kami. yung isa, oo. So, parang ang ano niya, isa rin yung magandang bonding na kahit hindi kayo mag-usap, alam ninyo, 'di ba? Yung parang kahit wala kayong pinag-uusapan, Hmm, tapos 'pag mag-usap kayo, "Uy, alam mo ba nangyari yung ano, alam mo ba si ganito?" Itsitsismis mo yung ka-work mo, ganyan. Tapos pagkatapos nun, mm. ano na ulit kayo, gagawin niyo na ulit yung sarili niyong mga Parang comfortable activities, sa stuff. silence as long as you're in Mm, not technical sa space, pero kasi yung ginagawa niyong video call parang nasa iisang space lang kayo kasi nakikita niyo yung isa't isa. Pero mm. yun nga yung maganda na may comfortable silence sa relationship na okey lang na kahit hindi natin naa-amuse yung sarili natin all the time. Oo, hindi Alam mo kailangang laging, maganda yun. "Kumain ka na." Gano'n. Oo, yung parang kasi nagiging forced.
nagiging Mm, force yung communication, nagiging force yung trying to connect na minsan siyempre magkakainisan na kayo niyan kapag yung sa isa siyempre 'di paulit-ulit, ba, gano'n. 'pag paulit-ulit, oo, tama yun. Tama lang yun, yung may boring times talaga in a relationship. Mm. Sabing, ito yung natutunan ko dito sa new relationship ko na, um, that you are both, like different individuals. Hindi kailangan perfect kayo parehas, hindi kailangan parehas na parehas kayo. You are both, different, different yung upbringing, different yung ano ninyo. So, ang thing na maganda is, you will find something na magko-connect kayo, na magiging parehas kayo. Pero you live your own life pa rin. Like, Mhm, ikaw pa rin 'yan, yung hindi mo malo-lost yung sarili mo because of that person. Pero mas lalo kang buo, parehas kayong buo. And ang saya niyo together kasi parehas kayong buo. So yun, yun yung natutunan ko. i-add ko yan 'no, kasi kami nung husband ko opposite. Opposite kami, like sa mga gusto, sa basta opposite kami. Hindi ko ma-explain kung paano kami opposite pero may mga trip siya na hindi ko naman masyado trip. May mga trip yung music taste namin, may mga pagkakapareho pero may iba pa rin talaga na ano. So, opposite pero ang maganda sa'min we complement each other. So, if I'm lacking sa ganito, siya yung mag-step up to fulfill it kasi it's needed in our family. So, parang gano'n kasi yung partnership na hindi niyo kailangan na parang same-same kayo. Pero mas maganda na may differences kayo kasi diyan mo makikita on how you will put the pieces together para magkaroon kayo ng magandang image or True. magandang puzzle 'no. Gano'n siya sa'min kaya kasi naging isa 'yun sa mga parang kinonsider ko nung yung nagpe-prepare kami na, "Okey ba 'to kasi ganito, hindi man kami mahilig sa ganito pareho, ganito, ganyan." Mm, Pero 'pag mahal mo pala talaga yung isang tao, you would find ways to connect kahit hindi 'yun yung gusto mo. mm, So, ayun yung parang ginawa ko na halimbawa, yung husband ko mahilig siya sa magmotor. mm, Ako wala akong alam dun, wala naman ako pero mm. I see him na kasi na tuwang-tuwa siya kapag meron siyang natatanggap na gear or may bago siyang gear. Tuwang-tuwa siya kapag nagkukuwento siya um, ng about nung kung saan-saan, kung ano yung mga gusto niya. Hmm, So, I would talk to him although hindi ko nage-gets yung mga sinasabi niya pero nakikita ko lang na tuwang-tuwa siya na nakikipag-usap sa'kin about dun, masaya na ako. mm, Kasi nga gusto ko na yung communication na nandun. As in mm. talagang yun. Kaya kaya guys, yung mga na nakikinig diyan, okey lang kahit opposites kayo kasi promise magko-complement. Mhm. Ayun ang pinaka-goal natin. Yes. So anyway, Mhm. Ang haba na pala ng usapan natin. oo nga, eh, 'no? Parang yung chika natin, eh, 'no? Mm. Ano yung gusto mo nalang iiwan sa mga listeners natin? Parang, um principle or gospel truth na um, you want to live with the listeners na pwede nilang mai-ano sa kanila if they're struggling with their marriage or like with Mm. their relationships. Ano yung pwede mong ma-final counsel sa mga ating mga listeners? Final counsel, wala naman kasi talagang pumapasok sa relasyon na, I mean sa marriage na gusto nilang masira yung marriage, 'di ba? Mhm, So, um, everyone would at some point magkakaroon ng problema, magko-commit ng mistake. But, as long as you talk to your spouse, to your partner, you, um, una sa lahat, you pray together, you, counsel the Lord, and talk with your, spouse, with your partner. And ano niyo, i-straight niyo yung,
yung plan ninyo together. Ang gulo ng sinasabi ko, sorry. Hindi, actually gets ko 'yan. You counsel with the Lord. Oo. Kayong tatlo 'yun nandiyan, eh. Mm, Siyempre si Heavenly Father, Jesus Christ, tapos mm, yung ano, tama naman 'yun mm, na you always do everything with your husband or your wife, mhm. kasama na din siyempre yung relationship with the Lord. Kaya Yeah. talagang tama, tama 'yun And na ano. with my life experience, I would say na ano, ang counsel or message na sasabihin ko sa lahat is that even if malayo ka, ikaw yung mismong lumayo sa Diyos, naandiyan lang siya. Nandiyan lang sila, hindi ka nila pababayaan, hinihintay ka nila, and they are like cheering you on hanggang sa makabawi ka. And it's okay. I think it's okay to sometimes mag-ano tayo, magsabi na hindi ko na kaya or ayoko na. Pero what matter is yung yung hin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, 'di ba? Eventually, if you're ready, when you're ready, mas maiintindihan mo kung bakit nangyari sa'yo and the Lord is still there. Ang Mm, constant is yung pagmamahal ng mm, Diyos sa atin. Yun. tama, 'yan. Yes, thank you so much Ate Da sa final counsel na 'yan and also sa pag-share at pagiging open ng experience mo about this. Kasi I think these are itong conversation natin hindi siya masyadong na-o-open Mm, sa ating church community, like parang hindi siya masyadong napag-uusapan. Pero, Maraming since nagsa-suffer. yes, Mm, maraming nagsa-suffer at hindi nila alam kung ano yung option nila. So totoo. since yung testimony mo sobrang open ka doon sa mga experiences mo doon, magkakaroon ng idea ngayon yung mga listeners on how they can deal with if they're struggling dun sa Mm, situation na yun. Pero again, um, yung relationship nila, personal relationship nila with the Lord, ayun yung mas makaka-help sa mga struggles na yan 'no. mm. Sige, thank you so much Ate Da, Thank you and din. thank you, good luck sa Mm. paglipad at sana'y, maging masaya kayo lalo At sa maging Disney kabilang panig princess. ng mundo. Okay, so yung mga listeners namin diyan, so if you have a story or struggle to share, whether a question or confession, or gusto niyong maka-inspire sa puwede naman kayong bumisit. Mag-visit dito sa podcast and become our guest. Pero Mhm. bago 'yan, invite ko din kayo na mag-share kayo ng mga struggles ninyo. You can post anonymously sa ating Grace Mail. Hindi tayo nakapag-Grace Mail kanina kasi Kaya nga. masyadong masyadong madamdamin ang ating pag-uusap about ah, sa sa experience mo. But it's okay. Pero, um 'yun, if someone is struggling and want to, tell us about it and want siguro manghingi ng comfort sa mga, through this podcast, send kayo sa Grace Mail. Help us reach more listeners by following the podcast on Spotify and Facebook. The Grace Period, Chica with the Purpose. Thank you again for joining us today. Stay faithful, stay soft, and stay in grace. Bye-bye.